Hello po ulit mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Genesis mga kapatid. Pero kagaya ng dati na ginagawa natin, bago tayo mag-start tayo ay mananalangin muna. Sige po mga kapatid, magsiyo po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan at sa pagbigay mo na naman Lord sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. Lord, salamat din sa iyong mga salita na aming maririnig, mababasa, mapapag-aralan na naman ngayong araw na to o Diyos. Buksan mo ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Turuan mo po ako, gabayan mo po ako at samahan upang puro salita mo lamang o Diyos ang lumabas sa aking bibig. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Salamat Father God, muli at muli, ikaw ay aming pupurihin, sasambahin at dadakilain o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Muli magandang umaga sa inyong lahat. Doon po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo and like and share yung aking mga videos at yung notification bell din po. Pakiclick nyo para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload po. Salamat po mga kapatid. So nandito nga po tayo sa Genesis. Dito sa chapter 9 na po tayo. At kahapon, shinare ko nga po ang chapter 8 na may pamagat itong wala ng baha. Nagpalipad nga po si Noe ng kalapati at ang kalapating iyon ay hindi na nagbalik. At sila ay nakalabas na dahil natuyo na. Wala ng baha, wala ng tubig, tuyo na ang lupa. Kaya lumabas na sila kasama ang kanyang pamilya at lumabas na rin ang mga hayop na kanyang kasama sa ginawa niyang malaking barko. At tapos noon ay naghandog si Noe sa ating Panginoon sa Kristo. Yun nga, sa ating Diyos Ama na nasa langit. At nang maamoy ngayon ng ating Diyos, sinabi niya na hindi niya na ulit lilipunin ang mga may buhay sa lupa. Ulitin ko lang yung sinabi sa verse 22, hanggang narito buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit ang tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapatid, sabi dito. Mapapatid, hindi na lang mapapatid ang araw, Sisikat pa rin ang araw. At darating din ang gabi. So dito nga po tayo sa chapter 9. At may pamagat itong nakipagtipan ang Diyos kay Noe. Ulitin ko lang, nakipagtipan ang Diyos kay Noe dito sa chapter 9. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasa ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong supling. Punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig, sabi ng Diyos. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim at ng inyong pangalan. Inilagay, sabi ng Diyos, inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ang lahat ng hayop, ibon, gumagapang at mga isda, nilagay daw ng Diyos sa kapangyarihan ng tao. Amen. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong, sabi dito, huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi
inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. No? Sinabi niya noon, no? Kay Noe, na wag lamang ang kakainin na ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinabi yan ng ating Diyos, magbabayad ang taong papatay kay Noe, at pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Amen. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. So kaya hindi dapat pumatay ng kapwa, hindi dapat patayin ang kapwa. Dahil sabi ng ating Diyos, sapagkat, pakinggan nyo mga kapatid, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Sa larawan ng Diyos tayong lahat mga kapatid, nilikha ng ating Diyos. Amen. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Magpakarami, sabi kay Noe, upang manirahan sa daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, kayo'y nakikipagtipan. Sabi dito, sabi sa verse 9 mga kapatid, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot mailap na hayop na nakasama ninyo sa barko. Nakikipagtipan ang ating Diyos, una sa mga tao at sa mga hayop. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko na lilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Hindi niya na muling lilipunin ang lahat ng may buhay. Wala na baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. Yun yung pagka daw tayo may nakitang bahaghari, yun daw ang palatandaan ng pakikipagtipan ng ating Diyos sa mga tao at mga hayop, na hindi niya na muling lilipunin sa pamamagitan ng baha ang daigdig o ang mga may buhay sa lupa. Ulitin ko lang ang verse 12 mga kapatid. Sinabi ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggan tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Yung bahaghari, rainbow mga kapatid, yan po ang palatandaan ng pakikipagtipan ng Diyos sa atin at sa lahat ng may buhay dito sa daigdig. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Sa tuwing kanya makikita ang bahaghari, maaalala niya ang tipan, ang pakikipagtipan niya sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Iyan ang sabi ng ating Diyos. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng may buhay o nabubuhay sa lupa. Sabi dito, ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham, na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Mga kapatid, ulitin ko lang. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko na ay sina Shem, Japhet at Ham. Sabi pa dito, na ama ni
Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig kasi nga nung nilipol na, no? At natira nga sila, si Noe at yung tatlong kanyang anak. Sinabi ng Diyos na yun na lumabas sa barko at yun ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal. Inilagad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Nakita nila yung kanilang kanilang ama na hubad, kaya kumuha sila ng balabal. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Ayaw nilang makita, kaya kumuha sila ng balabal. Patalikod silang lumakad, mga kapatid, at tinakpan nila ang hubad na katawan ng kanilang ama. Sabi pa dito, nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo, ikay paaalipin." No? Sinabi ni Noe to nung kanyang magising. Sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayoy ay sumpain sa mga kapatid mo, sabi dito, ikay papaalipin." Sinabi rin niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem," sabi. "Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem siya ay mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan." Sabi sa 28, mga kapatid, si Noe ay nabuhay pa ng 315 taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang na 950 years old ang inabot pa ni Noe, mga kapatid, bago siya namatay. Amen and amen. So pagkatapos nang nabuhay si Noe, tapos pagkatapos ng baha, umabot pa siya, nung matapos na yung baha, lumabas na sila sa barko, umabot pa siya ng 950 years old, mga kapatid. Sobra na, ang tanda na, pero napakahaba ng buhay noon ng mga tao. Amen and amen. At yan po ang kasaysayan dito sa chapter 9 na ulitin ko lang ang pamagat na nakipagtipan ng Diyos kay Noe. At hindi lang kay Noe, kundi sa kanyang pamilya at sa mga hayop, at ganun din sa ating mga nabubuhay ngayon dito sa balat ng lupa, na tuwing makikita niya ang bahaghari, mga kapatid, yun ang magpapaalala sa Diyos na hindi niya nalilipulin ang mga may buhay sa lupa. Yung bahaghari na sinasabi. So, doon sa ating nabasa, mga kapatid, talagang makikita na natin o mababasa o mararamdaman natin na nagsisi ang ating Diyos sa kanyang ginawa sa paglipol niya sa mga tao noon, maliban kila Noe sa pamilya nito at yung ibang hayop na nasa barko. Dahil yun, nagawa yun ng ating Diyos sa sobrang sukdulan na ang kasamaan ng tao. Kaya niya yun nagawa, at yun nga ay kinalungkot ng ating Diyos. Kasi mahal niya talaga tayo. Pero sa sukdulang kasalanan na nagawa ng mga tao, kaya niya yung nagawa, mga kapatid. At nawa tayo ay ulitin ko lang at lagi kong uulitin na mahalin natin ang buong puso at kaluluwa, buong lakas at pag-iisip ang ating Diyos na lumikha sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin, na nagbigay ng lahat na meron tayo hanggang ngayon. Magmahalan tayong lahat, mga kapatid. Magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Magpakumbaba tayo. Yun po ang dapat nating gawin. Isipin, itatak sa ating mga puso at gawin natin habang tayo ay nabubuhay
Ulitin ko lang, magmahalan tayo, magpatawad, at magpakumbaba kagaya ng pagmamahal sa atin ng ating Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen and Amen. Maraming salamat po muli mga kapatid sa pagsama nyo sa akin, sa aking sharing araw-araw mga kapatid. Salamat po. Salamat po talaga sa inyo. At ngayon tayo uli mga kapatid ay lalapit. Nawa sa tuwing mananalangin ako, nawa kayo rin ay mananalangin. Magpasalamat din kayo sa ating Diyos na nagbigay buhay sa atin. Sa mga blessings na binibigay niya sa atin, kalakasan, kaligtasan, kagalingan mga kapatid, ipagpasalamat natin yan. At manalangin din tayo para sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao dito sa lupa. Ipanalangin din natin sila. At yung virus na meron ng ating mundo, ipanalangin natin yan. At ang kinin na mawawala na yan, aalisin na ng ating Diyos yan. Amen and Amen. Magsiyuko po tayo mga kapatid. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa iyong mga salita na aming nabasa at napakinggan na naman ngayong araw na to, O Diyos. Salamat Lord. Ikaw ang may kaloob nito, O God. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit, O God. Nawa ito'y maitatak na naman sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Diyos. At magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Na kami magmahalan, O Diyos. Kami magpatawad at magpakumbaba. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. And we pray, Father God, na kami nga ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang na nagagawa sa inyo. Hindi lang ako, hindi lang kami, kundi lahat ng tao, O Diyos. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan, O God. Patawad po. Patawad, Lord. Patawad, Jesus. Patawad, Holy Spirit, O God. At napapasalamat kami sa lahat ng blessings na lagi mo pong ipinagkakaloob sa amin. Blessings after blessings ang pinagkakaloob mo sa mga taong totoong nananampalataya, nagsisisi, nagbalik loob sa iyo, O Father God. Nagmahal ng totoo, nagpatawad at nagpakumbaba. Dahil yan ang iyong pangako, O Diyos. Ang ibibigay mo ang lahat sa amin, O God. Ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinapanalangin din namin, Lord, ang bawat presidente ng aming bansa. Gabayan mo po sila, kaawaan, O God. I-bless din, O God, at pagtagumpayin sa kanilang mga gagawin, O God. Huwag mo po silang pabayaan. Maging maayos na nawa. Una, ang kanilang mga buhay kasama ng kanilang pamilya, mga kasamaan sa pamahalaan, at ang lahat ng tao, Lord. Alisin mo na ang virus na yan, O God. Maging maayos na muli nawa ang aming pamumuhay. Ligtas, masagana, masayang-masaya at tagumpay, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan yan at narinig mo na naman uli ang aming mga panalangin, O Diyos. Kaya kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal na hindi nagbabago, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, lagi mo po kaming ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Magtatagumpay uli kami at lagi kami magtatagumpay sa pangalan ng aming Diyos at lagi mo kaming protektado, Father God. Dahil ang armor na bigay mo sa amin ay lagi naming isusuot at ang aming sandata na iyong salita ay magagamit at gagamitin namin habang kami nabubuhay. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, iibigin ng buong puso at kaluluwa. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa aking sharing ngayong araw na to. Salamat po sa inyo. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.